Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, Esme na lang ang itawag niyo sa akin. Malapit na akong maging senior citizen sa edad na 59. At bilang paon ng regalo ko sa sarili ko, naisipan kong sumulat sa programa ninyo. Nais ko rin kasing magbalik tanaw sa aking nakaraan. Ang mga kaganapang maririnig ninyo ay naganap nung patapos na ang dekada 80. Nakatira pa ako noon sa bayan namin sa Pangasinan. 23 anyos pa lang ako at nakatakda ng ikasal sa nobyo kong si Efren. Kababata ko si Efren at malapit na magkaibigan ang mga magulang namin. Kaya mula pagkabata, si Efren lang ang lalaking hinahangaan ko. Kilala ang pamilya nila sa lugar namin. Marami kasi silang negosyo, gaya ng tindahan at panaderya. Samantalang ako, galing sa isang simpleng pamilya lang. Hiwalay na ang mga magulang ko at si tatay ang siyang nag-alaga sa amin ng nakatatandang kapatid ko na si Kuya Manuel. Si nanay naman ay naging domestic helper sa Saudi at isang beses kada taon lang kung umuwi ng Pilipinas. Tony, napakabait ng nobyo kong si Efren. Maalaga, mapagbigay, at walang kahit anong hinihiling sa akin kundi ang mahalin siya. Ang pamilya ni Efren ang punong abala sa kasal namin. Pero sabi ng nanay ko, sagot na raw niya ang isusuot kong trahe de boda. Kaya nagdesisyon kaming magkita sa Maynila. Pero naisip namin ng Kuya Manuel ko na agahan ang pagpunta para makapagbakasyon na rin kami. Sigurado ka ba? Wala ka naman nakalimutan? Oo. Narito na lahat ng kakailanganin ko sa Maynila. 1 buwan lang naman ako doon. Agad din naman akong uuwi dito sa atin kapag nakuha ko na yung ipapatahi naming gown. May telepono ba sa bahay ng pinsan mo? Sa pagkakaalam ko, meron. Tawagan mo ako, ha? Ano ka ba? Napakamahal mag long distance. Alam ko. Sabihin mo na lang, babayaran ko kahit magkano kapag nakauwi ka na dito. Sige, susubukan ko. Huwag mo subukan, gawin mo. Para mapanatag ako. Kasi napakalayo ko sa'yo eh. Hindi ko naman ata kayang hindi marinig ang boses mo sa loob ng 1 buwan. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa mananahin na apurahin ang wedding gown ko. Para makabalik ako agad. Mas mainam. Teka, asan na ba si Manuel? Ayun no, bumili ng mga ngata. Pero ayan, pabalik na. Kuya! Halika na, sasakay na tayo! Eto na nga! Basta, Esme, mag-iingat ka sa Maynila ha. Dumiretso ka sa bahay ng pinsan mo. Ano nga ulit ang pangalan niya? Si Ate Teresa. Ayun, si Teresa. Huwag kayong mamasyal kung saan-saan lang ha. Dapat sa mataong lugar. At dapat palagi mo kasama si Teresa. Ibang-iba ang Maynila kumpara dito sa atin. Maraming masasamang loob doon. Mga manluloko, mapagsamantala, at mga bastos. Kaya wag na kayong lalabas ng bahay ni Manuel kapag 6:00 na ng gabi, ha? Napakaaga naman ng 6:00, Efren. Tahimik naman daw dun sa lugar ni Ate Teresa. Yun na nga tahimik doon. Kasi baka nag-aabang lang na mabibiktima yung mga masasamang loob doon. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya kong ipagtanggol ang kapatid ko. Akong bahala sa kanya. Sige Manuel, usahan ko yan ha. Oo naman.
Kahit di mo sabihin, natural namang bantayan ko yan si Esme. O siya, tama na yan. Sasakay na kami ng bus, Efren. Malapit na lumarga eh. O sige, mag-iingat kayo ha. Esme, mabilin ko. Oo. Manuel. Oo, ako nang bahala, Efren. Halika na, kuya. Akin na yung bag mo. Salamat. Dahan-dahan sa pag-akyat. Oo. Saan tayo uupo? Doon na lang sa gitna. Sa gitna? Oo. Pwede na rito? Oo, pwede na dyan. Buka na. Ano, gusto mong tubig? Bakit ganyan ka pa rin magsalita? Nasa bus na tayo. Si Efren, ayun, naglakad na palayo. Oo nga pala. Kuya, pupunta na tayo ng Maynila. Hindi ko akalain na darating ang araw na to, Esme. Sa wakas makakalabas na rin tayo ng bayan nating pagkainit-init. Pasyalan natin lahat ng malalaking mall, ha? Oo naman. Sayang lang wala tayong pangkuha ng litrato, no? Magpabili kaya tayo kay nanay? Tingnan muna natin kung magkano aabutin yung gown mo. Baka mamaya yung presyo sapat ng magpakain ng isang pamilya sa loob ng isang taon. Hindi naman siguro. Basta sulitin natin ang pagpunta natin sa Maynila. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo makakabalik ulit, di ba? Lalo na at plano namin ni Efren na magkaroon ng anak agad pagkatapos ng kasal. Panigurado, sa pag-aalaga na ng bata iikot ang mundo ko. Kung sa bagay, sige, sasabihin ko kay Teresa na dalhin tayo sa lahat ng magagandang lugar sa Maynila. Kung gusto ni Efren na nasa bahay ka lang ng alas 6 ng gabi, pues, mamasyal tayo alas 6 pa lang ng umaga. Munting bahay. Ha? Ito na yung bahay niyo, Teresa? Ba't ang liit? Kuya naman. Ay, pasensya na ho Hindi kasi tulad sa inyo ang mahal ng lupa dito. Agawan pa. Sa kaperaso lang ang nakayanan ng tatay kita mo naman, magkakalapit yung mga bahay. Kahit 1 pulgada ng lupa dito, may presyo. Naku Ate Teresa, wag mo nang pansinin yang si kuya. Akala niya kasi mansyon ng bahay niyo. Kahit sinabi mo namang hindi. Ay, sanay na ako dyan kay Kuya Manuel. Alam ko namang mahadera yan. Anong sabi mo? Baka gusto mong gawin kitang pataba sa lupa, ano? Para namang kaya mo. Hoy, mas matanda ako sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala, halata naman sa mukha mo pa lang Aba, Teresa, matabil yung dila mo, ha? Hindi ko naman ganyan dati. Tere! Ate Teresa, ikaw yata yung tinatawag ng lalaki? Oo. Bakit? Sino sila? Mga pinsan ko, galing sa amin sa Pangasinan. Pakilala mo ako. Ay, saka na, abala pa kami. Ay, sino yun, Teresa? Wala, kapitbahay lang namin. Anak yan ng kapitan ng barangay namin. May tsura, ha? Oo, kuya. Umiikot ang mata mo. Tumitingin lang Wala pa naman akong ginagawa. Nako, huwag niyong pansinin yan si Julian. Maloko yan. Maginoo, pero medyo bastos. Ay, yan ang hinahanap ko. Doon kasi sa amin, pag maginoo, maginoo lang. Pag bastos, bastos talaga. Ay naku. Kuya, ano ka ba? Maghinay-hinay ka nga sa mga kilos mo. Baka makita ka ni Chong Carding nalalambot-lambot dyan. Naku, isusumbong ka nun agad kay tatay. Baka pauwiin tayo niyan. Ay, oo nga pala. Huwag kayong mag-alala, wala si tatay sa bahay. Maaga ang pasok nun sa trabaho at gabing-gabi na ako umuwi. Kaya tara, pasok na tayo para maayos nyo na agad yung mga gamit nyo. Mas mabuti pa nga. Tony, bakla nga si Kuya Manuel. Pero noong mga panahon yun, hindi pa gaanong tanggap ang mga bakla, lalo na sa pamilya namin na nuknukan ng konserbatibo. Kaya malaya lang nakakakilos ang kuya ko kapag walang mga nakatatanda sa paligid. Sa mga sumunod na araw, wala kaming ginawa kundi ang mamasyal. 2 linggo pa kasi ang hihintayin namin bago dumating si nanay. Nakapagpasukat na ako sa mananahe at hinihintay na lang magawa ito.
Kaya puro kami muna lakwatsa. At ang laging naghahatid sa amin ay ang kapitbahay ni Ate Teresa na si Julian. Meron kasi siyang pampasadang tricycle na siyang inuupahan namin kapag kami ay umaalis. Sa totoo lang, naiilang ako kay Julian noon. Hindi kasi ako sanay sa ugali niyang masyadong presko. Maingay pa at mahawak sa braso o sa kamay. Tapos mahilig pang maghubad ng damit pantaas sa tuwing naiinitan. At kuhang-kuha niya talaga ang inis ko nung minsan na naiwan kaming dalawa na magkasama. Maagang nagpunta noon si Kuya Manuel at Ate Teresa sa pamilihan. Nahuli ako ng gising kaya sumunod na lang ako sa kanila. At dahil wala namang kaming mga cellphone noon, nahirapan kaming magkita-kita. Napakarami namang tao dito. Pinasunod nga nila ako pero paano naman natin sila hanapin? Sabi nila mag-iikot lang daw sila dito sa mga bilihan ng damit. Panigurado daw na magkakasalubong tayo kasi ilan lang naman ang tindahan dito ng damit eh. Napakagaling ng naisip nila. Akala ko naman nakapirme lang sila sa isang lugar. Di bali, maglakad-lakad lang tayo at makikita din natin sila. Kanina pa tayo naglalakad eh. Nagpapawisan na ako sa init. Sige, ganito na lang. Pumunta na lang tayo sa kainan kung saan ko sila dapat susunduin. Total, isang oras na lang naman, 9:00 na. Mas mabuti pa nga. Anong klaseng kainan ba yun? Meron bang pwedeng agahan doon? Gutom na kasi ako eh. Ay naku, oo, marami. Kaya halika, dadali na kita doon. Namumutla ka na oh. Mamaya mahimatay ka pa nang wala sa oras. Kakaliwa tayo dyan. Ano, ayos ka na ba? Oo. Buti na lang may arroz caldo sila dito. Ilang araw ko nang iniisip to eh. Sabihin mo na kapag may gusto ka pa. Kilala ako dito, unahin ka agad yung order natin. Kita mo naman oh, ang daming nauna sa atin pero wala pang 5 minuto, kumakain na tayo. Oo nga eh. Pero hindi, ayos na ako dito. Salamat ha. Kumain ka na. Siya nga pala Esme, pwede bang magtanong? Ano yun? Ikakasal ko na, hindi ba? Bakit? Bakit? Anong bakit? 22 ka pa lang ah. 23. Ganun na rin yun. O ano bang problema? Hindi mo masyado ka pang bata? Bata? Ako? Julian, sa lugar namin, kapag higit 20 ka na at hindi ka pa kasal o wala ka pang nobyo, matandang dalaga ka na. Bakit naman ganun ang pananaw nyo? Yun naman ang tamang edad para mag-asawa. Sinong nagsabi? At saka, handa na kami lumagay sa tahimik ng nobyo ko. Yun pa lang sapat ng dahilan para magpakasal na kami. Mahal mo ba siya? Yung nobyo mo? Oo naman. Magpapatali ba ako kung hindi? Anong minahal mo sa kanya? Lahat. Magkababata kasi kami. Sabay kaming lumaki kaya kilalang-kilala ko na siya. Pati mga magulang namin magkalapit din. Napalayo lang si nanay nung naghiwalay sila ng tatay ko. Oh, ano nga minahal mo sa kanya? Lahat nga. Ano nga yung lahat? Lahat. Ugali niya, itsura niya, kung paano niya kami tratuhin. Kami? Oo, ako, si tatay, tsaka si Kuya Manuel. Kung paano niya tratuhin ang pamilya ko. Bakit mo ba natanong? Wala naman. Nanghihinayang lang. Nanghihinayang? Nanghihinayang saan? Sa akin? Hindi sa'yo. Sa gagawin mo. At ano namang nakakapanghinayang sa gagawin ko? O teka, huwag ka magalit. Kumalma ka lang, di naman kita pinipintasan eh. Ang akin lang, sa kwento mo kasi parang wala ka nang nakitang ibang lalaki kundi yung nobyo mo. Wala nga. Kasi sa kanya lang nakatuon ng mga mata ko. Yun nga ang mali doon. Mula pagkabata hanggang pagtanda, para kang may tapao. Nasa iisang tao lang yung tingin mo. Nasa iisang direksyon lang yung nilalakaran mo. O ano namang masama dun? Napakalawak ng mundo, Esme. Napakalawak. At napakaraming tao. Maraming lalaki. Hindi lang yung nobyo mo.
Ang lumalabas para ka lang nakakahon. Hindi ako nakakahon. Anong tingin mo sa akin? Walang isip? Walang sariling disposisyon sa buhay? Hindi. Pero aminin mo, pinili mo yung nobyo mo kasi wala ka na nakitang ibang kandidato. Makakandidato ka naman, parang kala mo hinugot ko lang yung nobyo ko sa isang hilera ng mga lalaki. Di ba ganon? Siyempre hindi! O kita mo na, wala kang ibang nakita, wala kang pinagpilian, kaya diyan ka bumagsak sa nobyo mo. Alam mo, Julian, hindi ko na nagugustuhan yung tinatakbo ng usapan natin At hindi ko rin naiintindihan anong gusto mong ipunto. Simple lang, Esme. May panahon ka pa para mag-isip. Isipin mo maigi kung yung buhay na tatahakin mo ay yung buhay na talagang gusto mo. Dahil baka mamaya, pagsisihan mo rin balang araw kapag napagtanto mong ang dami mo na palang napalagpas. Ang dami mong hindi naranasan. Salamat sa payo, Julian. Pero masayang masaya ako sa buhay ko. At naniniwala akong tama lahat ng mga desisyong ginawa ko mula umpisa hanggang ngayon. Sige. Kung yan ang paniniwala mo, wala akong magagawa. Wala talaga. Oo nga, sinabi ko na nga, di ba? Inulit ko lang para klaro. Mawalang galang na ho, ano? Ano ho ba nangyayari dito? At parang konti na lang po magsasaksakan na kayo. Ha? Wala namang ganun, Manuel. Nag-uusap lang kami nitong si SB. Oo, pero tapos na kami mag-usap. Uuwi na ba tayo, kuya? Sandali lang naman. Kadarating lang namin ni Teresa. Ayun nga at umu-order pa lang siya, Kakain din muna kami. Teka, kanina pa ba kayo dito? Julian, sinabi mo ba kay Esme kung nasan kami? Oo, nagkandaduling-duling na kami kahahanap sa'yo Ha? Andun lang talaga kami sa bilihan ng damit. Sana kasi ginising nyo na lang ako. Hindi yung gigising ako kung wala kayo tapos uutusan nyo yung ibang tao para dalhin ako kung nasan kayo. Ba't nagagalit ka sa akin? Sobra ba kayong nahirapang hanapin kami? O di sige, pasensya na. Ewan, teka nga. Uy, pasensya na nga. Galit ka ba? Hindi nga. Saan ka pupunta? Kukuha lang ng tubig. Tony, hindi ko alam kung nainis ba ako kay Julian dahil pinapalabas niyang mali ang desisyon ko o baka dahil hindi ko maamin sa sarili kong tama siya. Totoo naman na wala na akong ibang nakilalang lalaki maliban kay Efren. Bata pa lang kami na ang pinagpapareha ng mga tao sa paligid namin. Pero kusa naman akong nahulog kay Efren nung niligawan na niya ako. Dahil talaga namang kahanga-hanga siyang lalaki. Hindi ko nga lang masabi na baliw ako sa pagmamahal sa kanya. Pero panatag ang puso ko kay Efren. Hindi kami nag-aaway at kung magtampuhan man ay ako ang may kasalanan. Tony, bago matapos ang araw, ay humingi naman ng paumanhin si Julian. Kaya kahit papaano ay nagkaayos naman kami. Katunayan, dumalas ang pagyaya niya sa akin para magmerienda kung saan-saan. Hanggang sa hindi ko na namalaya na naging malapit na kaming magkaibigan. Nagagawa na naming magbiruan at magkulitan na parang mga bata. At aaminin ko, pakiramdam ko ay para akong nakalaya. Meron akong nakatagong personalidad na malaya akong nailalabas sa tuwing kasama ko si Julian. Kilala kasi ako sa amin na mahinhin at malumanay magsalita. Pero ang totoo ay may ugali rin akong magaslaw. Malakas ang boses at ubod ng daldal. At nagagawa ko lang magpakatotoo kay Julian. Sinita ni Kuya Manuel ang mga napapansin niyang pagbabago sa akin. Lalo na ang pagiging malapit ko sa ibang lalaki. Kaya umabot ako sa puntong kinailangan ko ng magsinungaling para lang makasama si Julian. Gaya nung minsang niyaya ako ni Julian na makipiesta sa ibang barangay. Nagpaalam ako kay Kuya Manuel na bibili lang ako ng libro. Ipinahatid niya pa ako kay Julian. Wala siyang kamalay-malay na may iba na pala akong ginagawa.
Ano ba, Julian? Tigilan mo na kasi yung pagpapatawa. Ang sakit-sakit na nga ng tiyan ko sa dami ng kinain natin eh. Hindi naman ako nagpapatawa. Kinikwento ko lang yung mga nakita ko kanina. Oh, tama na kasi. Natatawa lang ako lalo pag naaalala ko eh. Baka masuka ako niyan. Sige. Hindi na. Ay, ano ba yan? Ginabi na tayo ng uwi. Bakit? Pagkagalitan ka ba ni Manuel? Hindi naman. Matanda na ako, no? Sabihin mo na lang may dinaanan pa tayong ibang lugar. Kumain tayo. Ano? Parang gano'n na nga ang idadahilan ko. Ang importante naman, masaya ka. Oo naman. Ngayon lang ako nakaranas ng pagpunta sa perya. May ganun din naman sa amin, kaya lang hindi ako nakakapunta dahil ayaw kong samahan ni Kuya Manuel. Hanggang sa wala na. Tumanda na ako at nawala na ako ng interes sa mga ganung bagay. Buti na lang pala at dinala kita dun. Tama naman pala yung sinabi ko sa'yo noong nakaraan. Marami ka pang bagay na hindi nararanasan. At baka hindi mo na maranasan kapag nagpakasal ka. Julian naman, ang ganda-ganda na nga ng gabi natin tapos sisingitan mo pa ng ganyan. Ano? Hindi pa rin ba nagbabago ang desisyon mo? Siyempre hindi Hindi ka pa rin napapaisip? Julian, tama na. Huwag na nating pag-usapan yung tungkol sa bagay na yan. Teka nga, pinasyal mo ba ako para magbago ang isip ko? Abay kung ganun, napakababaw naman ang paraan mo ng pangungumbinsi. Nako Esme, huwag mo akong hinahamon. Kapiranggot pa lang to ng kaya kong gawin para baguhin ang isip mo tungkol sa pagpapakasal. Hoy, hindi kita hinahamon at huwag na. Huwag ka nang gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Tigilan mo na yung parting yun ng buhay ko. Akin na yun. Sige, hindi na ako magsasalita. Sa ngayon, kasi malapit na pala tayo sa bahay ni Tere. Ay, oo nga Julian, kahit medyo baliw ka, gusto ko pa rin magpasalamat. Para saan naman? Kasi kahit papano, nasusulit ko ang bawat araw ng bakasyon namin dito dahil sa'yo. Kung san-san mo kasi ako dinadala. Huwag ka mag-alala, mahaba pa ang listahan ko. Kasya ba yan sa nalalabi pa naming araw dito? Sa susunod na araw kasi darating na si nanay galing Saudi. Makukuha ko na yung wedding gown ko. Ibig sabihin, uuwi na rin kami sa probinsya. Pipilitin nating pagkasyahin. Esme. Pahawak nga ng kamay mo. Ha? Bakit? Kahit hanggang makarating lang tayo sa bahay ni Tere. Mabilis lang. Ayan na yung bahay O sige. Nandito na tayo. Bale, salamat uli ha. Hindi ko malilimutan tong araw na to. Sige, pasok na ako. Esme. Julian, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako hinalikan? Para siguradong hindi mo talaga malilimutan ang araw na to. Pero mali yung... Alam kong mali ang ginawa ko. Sa paningin ng iba. Pero sa pagitan nating dalawa, alam mong tama ang lahat ng ginagawa natin. Julian? Sige na. Papasok na ako. Teka. Bukas ulit. Tignan natin. Esme, ano yun? Bakit ka nagpahalik sa ibang lalaki? Anong ginawa mo? Hoy babae, Kuya? akala ko ba bibili ka lang ng libro? Bakit inabot ka na ng 5 oras? Saan ka nang galing, Aber? At kasama mo pa si Julian. Di ba sabi mo, ihatid niya ako? Mukha bang hatid lang ang ginawa niya sa'yo, ha? Magkasama kayo hanggang ngayong oras na ng gabi? Hoy Manuel, huwag nga masyadong malakas ang boses mo.
Maririnig ka rin tatay sa taas. O sumagot ka, Esmeralda. Saan ka nang galing? Wala. Bumili lang ng libro. Namasyal ng konti. Tapos, nahiya ako kay Julian kaya nilibre ko ng hapunan. Ganun lang. Bumili ng libro? Talaga? Uy, asa na? Asa na yung librong sinasabi mo? Kasi hindi ka naman talaga bumili ng libro, di ba? Ang nangyari, namasyal lang kayo ni Julian. Wala naman sanang kaso, magkaibigan naman kayo. Kaya lang, bakit kailangan magpahawak ka ng kamay habang naglalakad? Ha? O ano, gulat ka no? Kung hindi ka ba naman kasi gaga, nasa kalsada kayo. Kita mo namang pinalilibutan kayo ng bintana. Kahit sino, pwedeng makakita sa inyo. Kasama na ako. Yun lang bang nakita mo? Yung magkahawak kami ni Julian ng kamay? At bakit? May iba pa ba kayong ginawa? Wala. Magsalita ka, Esme. Kundi kakalbuhin talaga kita. Manuel, ano ba? Sabi na huwag ka maingay. Ito kasing babaeng to eh. Ano? Hindi ka ba aamin? Kuya, pwede ba? Hindi mo kailangang magalit sa akin dahil wala akong ginagawang masama. Sobrang nagkatuwaan lang kami ni Julian kaya nagawa naming maghawak ng kamay. Pero wala lang yun. Hawak magkaibigan lang yun. Hawak magkaibigan? Imbento. Hoy Esme, sinasabi ko sa'yo ha, umayos ka. Malapit ka ng ikasal. At mabuting tao ang mapapangasawa mo. Kaya huwag ka masyado magpatangay sa mga bagay-bagay sa paligid mo. Matino kang babae at panatilihin mo sana yon hanggang matanda ka na't uugod-ugod. Tony, hindi kinukonsinte ni Kuya ang mga pagkakamali ko. Katulad siya ng tatay ko na istrikto pagdating sa akin. Kaya nga hindi niya magawang magladlad dahil gusto niyang mapanatiling malinis ang pangalan namin. At dahil pinaghihinalaan na ako ni Kuya Manuel, itinigil na namin ni Julian ang pag-alis-alis na kamilang dalawa. Kasi aminin natin, wala man kaming relasyon, masyado pa rin delikado ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Kaya sa halip ay pumupunta na lang siya sa bahay ni Ate Teresa. Doon na lamang kami sa garahe nagmemerienda at nagkukwentuhan. Sa ganung paraan ay makikita ni na Kuya Manuel na walang mali siya ang pagkakaibigan namin ni Julian. Pero kung ako ang tatanungin mo, Tony, may kakaibang tensyon na sa pagitan namin ni Julian. Hindi na inosente ang mga tinginan namin at wala na ring pag-iingat ang mga hawak namin sa isa't isa. Binago ni Julian ang pagkatao ko sa sandaling panahon. At kahit alam ko na may lalaking naghihintay sa akin, hinayaan kong sarili kong magpatangay sa aking nararamdaman. Akala ko ba marunong ka maglaro ng basketball? Binibiro lang kita. Naniwala ka naman. Walang biro-biro. Niyayabangan mo ko kanina eh. Ang gaslaw-gaslaw mo kasi. Tignan mo nga oh. Natamaan mo na yung side mirror ng sasakyan ni Chong Carding. Madali lang naman yung ayusin eh. Hindi naman mamahalin yung sasakyan ni Ninong. Kahit na. Paano kung madali mo talaga tapos mahirap na ikabit? Alam mo, puro kadaldal. Hindi mo pa rin naaagaw yung bola sa akin. Ganon na. Teka, sandali. Akin na yan! Uy, ang daya mo! Ano madaya? Ay, ayoko na! Nakakapagod ka kalit. Ay, ayoko na! Ganon na. Halika dito. Halika dito! Yan! Ibaba mo nga ako! Hindi, ikaw ang gagawin kong bola. Ihahagis kita dun sa ring. Kala mo ha? Nahihilo na ako! Sige lang, ano? Baka makita tayo ni Kuya. Hoy! Hoy! Baka kung anong isipin nun. Julian! Ibababa na kita habang kinikiliti. Nay? Ano ba yung ginagawa mo? Rinig na rinig yung tili mo hanggang kabilang kanto. Nay. Dumating ka na pala. Bakit hindi ka man lang tumawag para nasundo ka namin sa paliparan?
Gusto ko sana kayong sorpresahin ni Manuel eh. Kaya lang hindi ko nagustuhan tong naabutan ko. Sino yan? Magandang araw ho. Ako ho si Julian. Kapitbahay ho ako ni Teresa. Esme, bakit ka nakikipagharutan sa ibang lalaki? At dito pa sa garahe kung saan kitang-kita ang ginagawa niyong dalawa? Nanay, wala naman ho kaming ginagawang masama. Nagbibiruan lang po, nagkukulitan. Yun lang po. Meron bang nagbibiroan na halos hawakan na niya yung buong katawan mo? Mukha na nga kayong magkayapo sa malayo. Ma'am, pasensya na ho ha. Hindi ko ho sinasadya Umuwi ka na. Kapitbahay ka kamo ni Teresa? Pues umuwi ka na. Ikaw naman pumasok ka sa loob. Ngayon na. Umalis ka na, Julian. Pero kasi Ako nang bahala dito. Pasok na! Opo. Ano ka ba namang babae ka? Sino yung lalaking yon, ha? At bakit kung makahawak sa'yo daig nyo pa yung mag-asawa? Sino siya, ha? Nay, kaibigan lang po. Huwag mo akong pinaglololo ko, Esme, ah. Pinagtatakselan mo si Efren, ano? Nay, hindi po. Anong hindi? Kitang-kita ko kayo ng lalaking yon. Kung magtinginan kayo kala nyo kayo lang ang tao sa mundo. Yung ngiti mo abot hanggang langit na eh. Kilig na kilig ka pa, ang sarap mong sampalin. Nay! Dumating ka na pala. Mamaya mo na ako yakapin, Manuel. Ha? Ano po nangyayari dito? Itong kapatid mo, nahuli ko may kaharutang lalaki dyan pa mismo sa garahe ng tsuhin nyo. Oh! Nako, muntik magdilim ang paningin ko. Aba, hindi yun gawain ng isang matinong babae, Esme. Lalo na yung may nobyo at malapit ng ikasal. Hindi magandang nakikipaglandian ka kung kani-kanino porke nasa malayong lugar ka. Ang pangit tignan. Para kang hindi naturuan ng tamang asal. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ni Efren kapag nalaman nila yung mga pinaggagagawa mo dito sa Maynila? Nay, wala nga ho akong ginagawang masama. Magkaibigan lang kami ni Julian. Kaya magkaibigan kayo o hindi, ang sagwa ng mga kilos nyo. Nakakahiya. Kailan pa nag-umpisa yan, ha? Kailan pa? May alam ka ba dito, Manuel? Oh? Tinatanong kita kung may alam ka. Wala po. Sino yung lalaking yon? Asan si Teresa? Teresa! Chang? Chang! Andyan na pala kayo? Sino yung lalaking kalandian nito ni Esme? Po? Bakit ba natatanga kayo sa tanong ko? Sino yung lalaking kapitbahay mo raw? Si Julian po? Julian? Pues sabihin mo kay Julian, wag nang lalapit kay Esme. Nasaan ang tatay mo? Si tatay po nasa barangay hall po. Yung nasa dulo ng kanto? Opo. Diyan lang kayo. Kakausapin ko lang yung kapatid ko. Ikaw, Manuel, bantayan mo yung kapatid mo. Esme, hindi pa ako tapos sa'yo, ha? Bruha ka talaga! Aray, kuya! Buko naman! Di ba sinabi ko naman sa'yo? Iwasan mo na yan si Julian! Hindi nga kayo umaalis. Alis! Diyan naman kayo sa labas na gaharutan! Aray ko! Pasalamat kasi nanay lang nakakita sa inyo. Siyempre hindi ka nun isusumbong kay Efren. Paano kung si Efren mismo ang biglang magpakita, Aber? Paano kung lumawas siya para sorpresahin ka? Ano sa tingin mo mangyayari? Sige nga! Ay, nako! Teka lang, Manuel, ha? Esme, matanong ko lang. Ano ba talaga kayo ni Julian? Sabi mo wala kayong relasyon. Anong ginagawa niyo? Bakit hindi mo siya magawang lubayan? At kahit siya ayaw rin tumigil kakapunta sa'yo. Kaya ano ba talagang meron sa inyo? May gusto ka ba sa kanya? O siya yung pilit nagpaparamdam sa'yo? Esme, huwag ka matakot. Kami lang to ng kuya mo. Ate, ang totoo kasi niyan, hindi ko na alam eh. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Ano? Gusto mo siya? May nararamdaman ka ba para kay Julian? Hindi ko alam, ate. Ay, naku! Kung ganyan ang sagot mo, para mo na rin inamin na oo. May gusto ka nga sa kanya. Kasi kung wala, diretso mong masasabi na wala.
Kaso may paligoy-ligoy ka pang ganyan. Si Julian ba, nagtapat na ba siya sa'yo, Esme? Pwede ba, Teresa? Wala nang mga ganyang tanong. Manuel naman, importanteng maging klaro ang sitwasyon para alam natin kung anong gagawin. Syempre, hindi naman pwedeng magpakasal si Esme kung may nagugustuhan siyang iba, di ba? Hoy, yung bibig mo, Teresa. Huwag mo nga bigyan ng kung ano-anong ideya yang si Esme. Totoo naman eh. Paano kung hindi naman pala si Efren yung nakatakta para kay Esme? Ay, tumigil ka nga. Kung hindi si Efren, sino? Si Julian. Yung kapitbahay mong walang narating sa buhay. Sobra naman yung walang narating. Totoo naman eh. Ano bang ginagawa niya sa buhay? Namamasada ng tricycle? Utusan ng tatay niya? Mabuting tao naman yon. Ba't hindi ikaw ang humarot sa kanya? Total bait na bait ka. Kuya, O ano? paano kung may gusto nga ako kay Julian? Anong gagawin ko? Ha? Anong gagawin mo? Wala! Wala kang ibang gagawin kundi manahimik. Kunin ang wedding gown mo bukas at umuwi sa atin sa Pangasinan. Bumalik ka kay Efren at magpakasal kayo. Happily ever after! Tapos! Manuel naman, seryosohin mo naman yung kapatid mo. Ay, ewan. Kuya naman, bakit ka ba nagagalit sa akin? Ikaw na nga lang ang kakampi ko tapos ginaganyan mo pa ako. Bakit ako nagagalit? Aba, syempre. Sapagkat ikaw ay boba. Mantakin mo, bakla na nga ako tapos malandi ka pa. Ano na lang mukhang hiharap natin kay tatay, kay nanay, kay Efren at sa pamilya niya. Hindi na nga tayo mayaman, nakakahiya pang pamilya natin. Manuel, hindi nakakahiya ang pagiging bakla ah. Yun ang uso sa amin ni. Basta Esme, tigilan mo na si Julian. Bawal na kayo mag-usap ha. Sisirain lang niya ang buhay mo. Sa totoo lang, hindi ka nga dapat naguguluhan ni. Kasi kung pagkukumparahin natin, di hamak na mas magiging maganda ang buhay mo kay Efren. Yang si Julian, kilig lang ang mabibigay niya sa'yo. Kilig at libreng sakay sa tricycle. Tony, doon ko na lang napagtanto na seryoso na pala ang sitwasyong kinalalagyan ko. Nung tinanong ako ni Ate Teresa kung anong nararamdaman ko kay Julian, agad kong binulong sa sarili ko na mahal ko siya. Dahil yun ang totoo. Sobrang tindi na ng pagkagusto ko kay Julian. Walang oras o minuto na hindi ko siya iniisip. Pero itong problema, Tony, espesyal man si Julian sa akin, hindi ibig sabihin nun ay wala na akong pagmamahal para kay Efren. Sa maniwala kayo sa hindi, nagawa kong magmahal ng dalawang tao ng sabay. Mahal ko si Efren dahil napakabuti niyang tao. Prinsesa ang turing niya sa akin. At alam ko na magiging maganda ang buhay ko sa kanya. Pero iba naman si Julian. Para siyang inuming nakakasama, pero hinahanap-hanap ko. Nakakaadik ang bawat tingin at haplos niya sa akin. Bagay na hindi ko naramdaman kay Efren. Magkaiba talaga sila. Pero alam kong kakailanganin ko ring mamili. Mananatili ba ako sa lalaking may napatunayan na? O dapat matuto akong sumugal? Dahil baka sa ibang tao pala ako tunay na magiging masaya. Tony, sa mga sumunod na araw, hindi na nga kami nakapag-usap pa ni Julian. Tapos pantay sarado pa ako ni Kuya Manuel, lalo na kapag hindi namin kasama si nanay. Minsan nakikita ko si Julian sa labas ng bahay nila na tila tumitsyempo. Pero napakahirap dahil hindi na ako naiiwang mag-isa. Isang araw bago ang petsa ng pag-uwi namin sa probinsya, sinubukan kong tawagan sa telepono si Julian. Nagsabi ako ng oras at lugar kung saan kami pwedeng magkita. Dahil hindi ko yata kayang basta na lang umalis nang hindi man lang nayayakap si Julian kahit sa huling pagkakataon.
Isa pa, aaminin ko may parte sa akin ang hindi na sigurado kung tama bang magpakasal ako kay Efren. Kasi paano kung mas mahal ko na pala si Julian? Kaya gusto ko munang klaruhin ang lahat bago ko umuwi sa lugar namin. Nasaan na ba si Julian? Usapan namin 1:00 ng madaling araw. Hindi ba niya ako sisiputin? Bumalik na kaya ako sa bahay. Esme! Uy, bakit ang tagal mo, Julian? Sensya na. Nung sinabi mo kasing magkita sa gilid ng tindahan, nakalimutan kong tanungin kung aling tindahan. Kaya pinuntahan ko pa yung sa kabilang dulo ng kanto. Ah, may tindahan din ba dun? Oo, di ba? Bumili tayo ng merienda dun. Ah, nakalimutan ko na eh. Pasensya na. Nice lang. Buti nakalabas ka ng bahay. Oo. Pag ganitong oras kasi, tulog na sina kuya. Si Chong Karding naman, hindi na rin lumalabas ng kwarto. Nagkasalisihan nata tayo. Inaabangan kita lumabas eh. Kaya lang nung 1:00 na at di pa rin kita nakikita. Pumunta na ako dun sa kabilang tindahan. Buti na lang nandito ka. Akala ko talaga magkakalimutan na lang tayo ng ganun-ganon eh. Ginawan ko talaga ng paraan makatakas. Nandun ako sa salitang, bahala na. Kasi uuwi na kami bukas ng gabi. Ito na lang ang pagkakataon para makapag-usap tayo. Uuwi ka na sa inyo? E di... Ingat. Ingat kayo sa biyahe. Yun lang ba ang sasabihin mo? Ingat? Marami akong gustong sabihin pero parang wala na ring saysay. Eh di ano? Yun na yun. Esme, anong gusto mo sabihin ko? Ewan ko. Hindi ko rin alam, Julian. Ano ba dapat? Hinahanapan mo ko ng sasabihin. Eh ikaw tong nakapag-desisyon na. Uuwi ka na nga sa inyo, di ba? Uuwi ka na sa mapapangasawa mo. Paano naman hindi magiging ganun ang desisyon ko? Eh mula nang makita tayo ng nanay ko, hindi ka na nagpakita sa akin. Ako hindi nagpakita. Eh sino ba ang pinagbawalan lumabas ng walang kasama? Sige nga. Eh di sana gumawa ka ng paraan. Anong paraan, Esme? Eh bantay sarado ka ng kapatid mo. Gusto mo ba sapakin ko siya para makatulog at makapag-usap tayo? Pati nga tatay ko kinausap pa ni Chong Karding eh. Kesyo bantayan daw ako. Kaya hindi rin madali yung posisyon ko. Tsaka, teka nga Esme. Bakit gusto mo akong gumawa ng paraan? Para saan pa? Eh mukha namang desidido ka nang ituloy yung pagpapakasal mo. Kung nakita ko sigurong seryoso ka sa akin, baka nagbago pa yung isip ko. Ano? Kaya alam mukha naman pampalipas oras mo lang ako. Hindi ba dapat ako nagsasabi niyan sa'yo? Kasi Esme sa ating dalawa, ikaw yung may sabit. Una sa lahat, may nobyo ka. Pangalawa, ikakasal na kayo. Pero ito ka, binibigyan ako ng kakarampot na oras na natitira sa'yo. Kaya sino sa atin ang ginagawang pampalipas oras? Sige nga. Eh bakit hindi ko maramdaman yung sinseridad mo? Gusto mo ako, di ba? Huwag mo sabihing hindi. Wala naman akong balak ikailayan. Pues bakit hindi mo ako pinipigilan? Ito na yung tamang pagkakataon para sabihin mong, Esme, dito ka lang, huwag ka nang bumalik sa inyo. Akin ka na lang, tayo na lang. O asan na? Asan na yung ganong mga linya? Wala? Aba ayos ka rin ah. Ikaw ang nag-umpisa, nilandi-landi mo ako tapos hindi mo kayang tapusin. Oy bakit? Pag sinabi ko ba yung mga yun, gagawin mo? Yung nobyo mo kaya mong iwanan? Eh pamilya mo, magagawa mong talikuran para sa akin? Ano? Kasi kung oo, edi sige. Esme, huwag kang umalis. Huwag mo kong iwan. Huwag kang magpakasal. Dito ka lang sa akin. O ano, bakit hindi ka makasagot? Kasi hindi mo kaya, di ba? Naduduwag ka. Alam ko naman eh. Alam ko namang hindi ako sapat para iwan mo lahat ng meron ka. Kasi ano lang naman ako, di ba? Hindi yun, Julian eh. Wala to sa kung anong kaya mong ibigay sa akin. Nahihirapan ako kasi natatakot ako na baka saktan mo lang ako. Ano? Ilang linggo pa lang tayo magkakilala. Anong malay ko kung pinasasakay mo lang pala ako? Tapos iiwan mo rin kapag hulog na ako sa'yo. Kasi imposible to eh.
Imposibleng ganito na katindi yung nararamdaman natin para sa isa't isa eh. 1 buwan pa lang ang lumipas. Kaya kung ano man tong meron sa atin, hindi to totoo. Masyado lang tayo nagpapadala sa emosyon natin. Kaya ang hirap lumaban, Esme. Kasi ginawa ko na lahat para mapakita ko sa'yo kung sino ako. Pero kahit anong gawin ko, baliwala rin. Kasi hindi mo kaya magtiwala sa akin eh. Bakit? Mapapangako mo bang hindi mo ako sasaktan? Sigurado ka magagawa mo akong panindigan? Oh no, sagot! Ikaw rin palang may problema eh. Sige, aaminin ko, takot din ako. Kasi baka hindi ko mabigay ang lahat sa'yo. Hindi ko mabigay yung maginhawang buhay na kayang ibigay nung isa. At hindi ako perpekto, Esme. Marami ako nagawang maling desisyon kaya baka may magawa akong makasakit sa'yo. Tapos bandang dulo, pagsisisihan mong ako yung pinili mo. Ayoko naman na dumating yun. Yung araw na sa tuwing titingnan mo ko, maiisip mo na isa ako malaking pagkakamali. Yun naman pala eh. Ayan na yung sagot sa problema natin. Mukhang nagkita na nga lang tayo para magpaalam. Kasi wala ring mangyayari sa atin. Wala akong tiwala sa'yo. Hindi mo ko kayang panindigan. Pareho tayong takot, duwag. Kaya sige, tapusin na natin lahat dito. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Maraming salamat na lang, Julian. Salamat at binigyan mo ko ng ilang linggo para maging masaya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko to makakalimutan. Kahit may asawa na ako at mga anak, kahit may mga apo na ako, palagi pa rin kitang maaalala. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalamang kaya ko palang magmahal ng 2 tao. Tony, nakabalik ako ng bahay ni na Ate Teresa. Dumiretso ako sa banyo at doon ako tahimik na umiyak. Pero habang umiiyak, tinitimbang ko ng maigi ang puso ko. Sino nga ba kina Julian at Efren ang dapat kong piliin? Kasi kahit hindi magandang naging katapusan ng pag-uusap namin ni Julian, alam kong pwede pa rin akong bumalik sa kanya para ayusin ang lahat. At matapos ang ilang oras na pakikipagtalo sa sarili ko, naging malinaw na ang lahat sa akin. Esme, ayusin mo na ang sarili mo. Andito na tayo sa terminal. Susunduin tayo ni Efren, hindi ba? Opo. Ay, sige na. Magsuklay ka na ng buhok mo. Itali mo ng maayos. Ang damit mo, baka nagusot. Ayusin mo. Opo. Tandaan mo, Esme. Wala kang sasabihin kay Efren. Wala kang aaminin. Kung ano man ang nangyari sa Maynila, hindi na dapat makarating dito. Naiintindihan mo? Opo, Nay. Sige na. Bumaba na tayo. Manuel! Nay! Halika na! Sige po, inaayos ko lang po yung bag ko. O, dahan-dahan ka, Esme. Opo. Oh, nasa na si Efren? Esme, ayusin mo nga yung mukha mo. Parang nilamukos na papel. Esme! Ay, ayun lang pala si Efren. Esme, sa wakas nakauwi na rin kayo. Ate Anita, magandang umaga ho. Naku, ikaw na ba yan, Efren? Ang laki na ng pinagbago mo. Ay, mas gumwapo ka, iho. Hindi naman ho, ganun pa rin ho naman. Kasama ko ho pala yung isa naming boy para tulungan kayo sa mga gamit nyo. Jose, pakitulungan sila. Ay, kami na ni Jose ang bahala. Mauna na kayo ni Esme sa sasakyan. Esme, kumusta ka? Mukhang napagod kayo sa biyahe Naantok ka pa ba? Di bale, ihatid na kita sa bahay nyo. Efren? Oh. Efren? Teka, bakit ka umiiyak? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Esme, ayos ka lang ba? Efren? Oh, anong problema, Esme? Ay, naku. Huwag mong alalahanin yan. Namiss
Miss ka lang yan. Ang tagal niyong hindi nagkita eh. Sus naman, huwag ka na umiyak. Andito ka na. Kasama na ulit tayo. Tama na ang iyak. Mabuti pa, kwentuhan mo na lang ako sa naging bakasyon niyo. Ha? Tia Anita, tara na po. Manuel! Oh, kamusta Efren? Halika na, doon na tayo. Si Jose na po ang bahala sa mga gamit niyo. Tia, doon po tayo maglakad. Mukhang napagod doon si Esme. Ihatid ko na ho kayo para makapagpahinga na po kayo kagad. Ay, sige. Mabuti pa nga. Nay, eto na ho yung kape niyo. Pakilagay na lang dyan sa gilid. Salamat, nak. Kung wala na po kayong iuutos, dun muna po ako sa sala. Ay, anak, tulungan mo kong ligpitin tong mga kalat. Ang daming inikot na pambalot ng mananahe. Sige po. Ang ganda ng trahe de boda mo, anak. Madetalye at pulido ang pagkakagawa. Sulit naman pala ang binayad ko. Esme. Nay? Makinig ka sa akin. Alam kong mabigat pa rin ang loob mo. Pero sinasabi ko sa'yo, ang pakasalan si Efren ang pinakatamang desisyong gagawin mo sa buhay mo. Naiintindihan ko yung tungkol sa hulyan na yun. Dumaan din naman ako sa edad mo. Lapitin ng tukso, masyadong mapusok. Kaya nga nabuo kayo ng Kuya Manuel mo eh. Ang kaso, masyado naming minadali ng tatay mo ang relasyon namin. Baliw na baliw kami sa isa't isa. Kaya kahit wala kaming sapat na ipon, wala kaming maayos na trabaho, nagawa naming magpakasal. Ayan tuloy, nauwi rin kami sa wala. Sinasabi niyo ho ba na katulad niyo ni tatay si Julian? Parang ganun. Kaya yung si Julian, makontento ka na sa sandaling panahong pinagsamahan niyo. Kasi yun ang kinaganda niya. Yun ang ikina-espesyal. Yung sandaling panahon. Dahil kung nagtagal kayo o kung siya ang pinili mo, darating at darating din kayo sa puntong hindi na sapat ang pag-ibig. Pero yung si Efren, taon ang binilang para mabuo ang pundasyon yung dalawa. Kumbaga, subok niyo na ang isa't isa. Yun sana ang pahalagahan mo, anak. Alam ko po, Nay. Kaya nga po nandito ako. Aaminin ko, magulo ang isip ko nung nasa biyahe tayo. Ilang beses kong gustong bumaba ng bus. Pero ngayong nakita ko na si Efren, bumalik din ako sa katinuan. Napakaswerte ko na sa mapapangasawa ko. Kaya hindi ko alam bakit pinagdudahan ko pa yung desisyon kong pakasalan siya. Kaya huwag kayong mag-alala, Nay. Maayos na ako. Hindi ko tatakbuhan si Efren. Pero anak, kung sakali mang dumating na ang araw ng kasal mo at may nararamdaman ka pa ring pagdududa, kahit katiting lang, sabihin mo sa akin, ha? Anong ibig mong sabihin, Nay? Kapag hindi ka sigurado kung gusto mo pa ring magpakasal, edi hindi natin itutuloy. Nay naman. Seryoso ako. Kasi nak, napagtanto kong maling ipagtulakan ka kay Efren. Aanhin mo ang magandang buhay kung hindi ka naman masaya. Dahil hindi biro ang pag-aasawa. Dapat buo ang loob mo. At higit sa lahat, dapat mahal na mahal mo ang mapapangasawa mo. Kaya tatanungin kita, mahal na mahal mo ba si Efren? Nay, alam niyo naman na... May ilang araw ka pa para mag-isip. Timbangin mong maigi ang puso mo. Dahil ito na ang huling pagkakataon mo para gawin ang tunay na magpapasaya sa'yo. Tony, makalipas ang ilang araw, natuloy din ang kasal namin ni Efren. Siya nga ang pinili ko. Pero hindi dahil sa mas mahal ko siya. Pinili ko si Efren dahil alam kong mas ligtas ako sa kanya.
Matindi man ang naramdaman ko para kay Julian, mas marami naman ang mawawala sa akin kapag siya ang pinili ko. Sabihin na nating naging praktikal ako. Wala naman sigurong masama dun. Hindi ko naman pinagsisisihan ang desisyon ko dahil naging masaya naman ako sa piling ng asawa kong si Efren. Naging maganda hindi lang ang aking buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga anak ko. Tony, aminado akong naging mapangahas nung kabataan ko. Pero wala naman taong perpekto. Lahat ay nakakagawa ng pagkakamali minsan sa kanilang buhay. Isa na lamang magandang alaala si Julian at ang mga alaalang yun dadalhin ko na hanggang hukay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Esme. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa